Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito at upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan. Pagdasal din natin ang kapayapaan sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan, kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit niyaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito.
Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin ay kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Ebreo ay Bethesda, natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pinay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. Do'y may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang lalaki, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. No'y araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon. Labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sinong nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon."
Huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagtatanong ni Kristo sa isang taong napakatagal nang may sakit. Gusto mo bang gumaling? Obvious namang may sakit yung tao at matagal na. Bakit ba ito itatanong pa? Ano ito? Makapagtanong lang? Well, of course not. Sa pagkatandaan natin, ang salita ng ating Panginoon ay salita ng Diyos. Kaya makapangyarihan ito, ibig sabihin makabuluhan din ito. Bawat salitang binibitawan ng Diyos ay may kahulugan. Hindi siya nagsasayang ng laway nung siya'y nagkatawang tao para sa kahit isang salita na walang saysay sapagkat nakapagliligtas ang bawat salita na namumutawi sa kanyang bibig. So dito, may kahulugan talaga yung pagtatanong niya. Gusto niyang matiyak mula dun sa lalaki kung gusto man itong gumaling talaga. Kasi hindi po ibig sabihin gusto ay gustong-gusto na. Hindi rin kasi enough na gusto lang. Dapat gustuhin talaga. Halimbawa po, yung kakilala ko na hanggang ngayon hindi pa kasal sa simbahan. Takal ko nang inaawitan. Valid naman siyempre ang dahilan dahil yung lalaki ay seaman. Kapag nagbabakasyon dito ay 2 buwan lang. Kakaunti nga naman ang preparasyon para sa pagpapakasal sa simbahan. Kaya lang, sabi ko nung nakaraan, 10 taon na kayong ganyan eh. 10 taon na yung dahilan na yan. Di ba kahit minsan sa loob ng 10 taon na ito, hindi kayo gumawa talaga hindi kayo nagsakripisyo para makasal man lang sa simbahan. Kahit konting sakripisyo lang. Sabi nga natin sa gusto, maraming paraan sa ayaw, maraming dahilan. Gusto naman nila, pero hindi gusto talaga. They want it, but they don't want it bad enough. Sa kaso, nung lalaki na matagal lang may sakit sa ebanghelyo, yun nga po, matagal lang may sakit. So po pwedeng naging komportable na siya sa sitwasyon niya. Kasi ang katawan naman natin, ang disposition naman natin ay nakapag-a-adapt sa kalagayan natin, lalong-lalo na kung matagal na. So, in his case po pwedeng nahirapan pa rin siya pero hindi na ganun kasing hirap tulad nung una. Kasi siya kahit papaano ay nakapag-adapt na. Besides, sa kabila ng kalagayan niya, may naglilimos sa kanya, may nagbibigay sa kanya. At ang nagiging dahilan ng pagbibigay ng pera o ng pagkain sa kanya ay yung kapansanan niya. At yun ay mawawala na. Yung dahilan yon ay mawawala na kapag gumaling na siya. Talagang magsasakripisyo na siya. Kaya valid yung tanong ng Panginoon, gusto mo ba talagang gumaling? Ibig ba talagang gumaling ng taong ito? Yun din po ang tinatanong niya sa marami sa atin ngayon. Sa maraming sa atin na nasanay na sa matagal ng hindi tamang disposisyon. Halimbawa, tinatanong niya rin ang marami sa atin ngayon na may sakit, gusto mo ba talagang gumaling? Eh kung gayon na yun, bakit ayaw mong magpagamot o ayaw mong sundin ang mga sinasabi sa ng doktor? Bakit hindi mo iniinom ang mga gamot mo? Bakit kinakailangan bang pilitin ka? Ba't hindi mo iniiwasan ang mga bagay na bawal sa'yo? Ba't hindi ka mag-ehersisyo? Bakit hindi mo itigil ang labis na pag-aalala mo? Gusto mo ba talagang maging maayos ang buhay mo? Eh bakit ayaw mong daligdan ng bisyo mo? Bakit ayaw mong mag-aral ng mabuti? Bakit ayaw mong magbanat ng buto? Gusto mo ba talagang makapagpatawad? Eh bakit pirmis mo na lang na inaalala yung ginawa niya sa'yo? Lagi ka na lamang nag-iisip ng masama laban sa kanya. Hindi mo pa pinagdarasal ang taong ito. So hindi mo inihingi ng tulong sa Diyos na ang taong ito ay mapatawad mo at nang mawala na ng tuluyan yung galit sa puso mo. Gusto mo ba talagang mabuo ang pamilya ninyo? Eh bakit ayaw mo magpatawad? Bakit ayaw mo humingi ng tawad? Ang dami nating gusto, pero hindi natin talaga ginugusto. Gayong nagkalat ang tulong ng Panginoon para matulungan tayo. Yung pool of Bethesda dito, di ba sinasabi na ito ay isang bahagi na nalalagyan ng maraming tubig. I mean, kung
i-picture out po natin ito, malaking pool ito eh. And not just that, may nangyayaring milagro dito. I mean, hindi naman magtatagal yung mga tao dito ng hindi totoo yung sinasabi nilang kapag gumalaw yung tubig ay may gumagaling eh. Siguradong may mga gumagaling, kaya nga dito sila. At yung pool na yun, yun yung pool of Bethesda na yun, tulong yun ng Panginoon sa mga gustong tulungan ng sarili, sa mga gustong gumaling talaga. So nagkalat ang tulong ng Panginoon sa atin, pero kailangan nating gustuhin with conviction sapagkat hindi niya ipipilit sa atin. In as much as kapag pinilit niya sa atin, hindi naman natin ito pahalagahan eh. Hindi natin ito aalagaan, sasayangin lamang natin. At dapat kasi hindi tayo makontento sa kasalukuyang kalalagayan natin. Nang sa gayon ay naisin natin kung ano yung kagalingan na gustong ibigay ng Diyos sa atin, yung kalidad ng buhay na gusto niyang ibigay sa atin. Tandaan natin ang buhay na gusto niya para sa atin ay buhay na ganap at kasiyasiya na po pwedeng magsimula na dito kahit sa lupa pa lang. Ang gusto niya ay hindi lamang good life. Gusto niya para sa atin ay better and best life. Kaya sana ay tingnan po natin kung ano yung mga sitwasyon natin na nakasanayan na natin, na parang ayaw na nating taliktan, na para bang ayaw din nating hangarin kung ano man yung mas magandang kalidad ng buhay na inaalok ng Panginoon sa atin. Sayang. Sayang. Yung gusto niyang ialok sa atin kung hindi natin ito talaga gugustuhin. Kaya sana mga kapatid sa misang ito, isipin natin, ano ba yung mga bagay na nakasanayan natin? Unang-una, yung mga masasamang bagay. Bisyo, katamaran, kasalanan. Pangalawa, pwede rin yung mabubuting bagay, pero may mas ibubuti pa. Yung mas mabuti pa sanang samahan sa pamilya. At syempre, mas malalim pa sanang pananampalataya. Mas malalim pa sanang relasyon sa Diyos. Huwag tayong makontento sa hindi maganda kasi may maganda. At huwag tayong makontento sa maganda lang kung meron pa itong mas igaganda. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa sapagkat katulad ng tao sa Ebanghelyo, tinatanong din tayo ng Panginoon, ibig mo bang gumaling? Gusto mo bang makalaya sa pagkakasala? Gusto mo bang tumaas ang antas o kalidad ng buhay mo? Gusto mo bang mas lalo akong mahalin? Gusto mo bang mas maramdaman mo ang pagmamahal ko sa iyo? Yun ang sinasabi at itinatanong sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Sumagot nawa tayo ng oo, kahit na it will entail a certain sacrifice sa parte natin ito. Sapagkat hindi naman tayo magsisisi. In as much as hindi naman niya iaalok sa atin kung hindi totoong makabubuti sa atin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May iulad pa, may iayos pa ang buhay ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako, lalo na kung ito naman ay kailangan ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, hindi pagkakait ng Panginoon ang mga bagay na mas ikabubuti ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, tulungan mo kong makaligtas mula sa panilang ng Diablo,
makakita nawa ng malinaw, hindi lang ang physical, kundi ang spiritual na mga mata ko, upang makita ko ang mga bagay na dapat ko pang improve sa sarili ko sa tulong mo, sapagkat gusto mo na mas magbigay ng mga dakilang bagay, dakilang biyaya para sa akin, sa pamilya ko, sa mga taong nakakasalamuha ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na hangarin ito. Pakibasag mo ang yabang ko sa paninindigan sa mga bagay na hindi naman nakatutulong na para sa aking kabutihan at sa kabutihan ng mga tao sa buhay ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na mapagkumbabang aminin kung ano ang mga dapat kong baguhin. Mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din naman ng lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sumagot ka ng oo sa tanong sa iyo. Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang mas bumuti? Gusto mo bang mas maging masaya? Gusto mo bang mas mapamahal sa akin? O mas mahalin mo ako? Inaalok ka ng Panginoon. Tanggapin mo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-unang, ngayon na magpakilanman, sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan, buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, buhay pag-iisip, kaluluwa't katawan, ang lahat-lahat na taglay nitong buhay, buhay pagmamahal,
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihainawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulang tagapagbigay ng pagkasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamauin mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kayo din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po sana ang aming mga ipagdadasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghen mo po ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. ng iyong pangalan. Walang kapantay sa lupa at kalangitan. Maging ang sanggol na wala pang malay, sammitang papuri sa pag-ibig mong taglay. Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Kapag minamasdan ko ang buwan at mga bituin, o dinadama init ng araw at samyo ng hangin, ano ang tao upang alalahanin, bigyan ng biyaya at iyong kalingain? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Maging ang anghel sinugo upang maglingkod, ang sanlilikha sa kanya ay sumusunod. Binigyan mo siya ng dangal bilang anak, hinango sa dusa at pagkasadla. Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? At minahal mo ng walang hanggan. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pagkasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling pusilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo. Salamat po. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen mong umibig ay walang sinamis, pagsintang sa kalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal